blessed day po sa bawat isa. May invite niyo po, tayo po tayo sa hapong ito. At bago po tayo magsimula, as we stand, pwede po bang pakingitian natin yung ating mga katabi? Ayan, pakikawayan kung medyo malayo. O kung malapit man, sige po, pwede ba natin silang batiin? Welcome po. Ayan, welcome po sa ating 4 p.m. service. Sa mga nanonood po online, welcome po sa inyo. At sige po, sa hapong ito, sabay-sabay tayo magpuri sa Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Come on. Clap our hands to our God this afternoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Come on. Hey. People of God, come on. Buong puso natin sambahin ang Diyos. Hallelujah. Palapak natin ating kamay. Awitan natin siya. Say, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. One more time. Sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa iyo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa awitan, come on, we sing. Sa sigaw, yes Lord. Sa tugtugan, sa sayaw, sambahin ka Yahweh, sambahin ka O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Come on! Sambahin ka O Yahweh, Ikaw ang Diyos na. Come on, one more time, say! Sambahin ka O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Yes Lord! Sambahin ka O Yahweh, Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo ialay. Come on, prophesy! Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. We declare sa Luzon, come on church, sa Visayas, sa Mindanao, yes Lord, sa Pilipinas, sa mga mundo, yes God, sa daming dagat, sa mga lungsod, come on dito sa church, sa ICC, sambahin ka Yahweh, sambahin ka O Yahweh, hey! Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka O Yahweh, Ikaw. One more time. We say, sambahin ka O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Come on, Lord. Sambahin ka O Yahweh, Ikaw. Sabay-sabay. Sing. Hallelujah. 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 Come on, say hallelujah. 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 Sambahin ka. Come on, from your lips, say Diyos ng langit lupa. Hey! Sambahin ka O Yahweh, Ikaw ang Diyos na. Ikaw yan, Panginoon. Say, sambahin ka O Yahweh, Diyos ng langit. Oh, sambahin ka O Yahweh, Ikaw. Come on, sabay-sabay nating sigaw. Hallelujah! 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 Come on, we tell the Lord, hallelujah! Hallelujah!
you, Lord. Come on. Bigyan natin yung palakpak sa Panginoon. Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, Diyos. Come on. Patuloy natin siyang purihin sa araw na ito, church. Yes, Lord, ikaw ang Diyos na nagpapala. Ikaw ang Diyos na nagdadagdag, Panginoon. Lord, sa'yo kami sasangguni, God. Hallelujah. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos. Come on, ikaw yan. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos. O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Kami magtitiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapala, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo ang aming bayan, Diyos. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong dirigin at ang bayang ito iyong pagkagalingin. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, come on, you say, ulan ng pagpapala. Sa amin yan, Panginoon, ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Hallelujah. Come on, patuloy tayo magpuri sa Panginoon. God, we believe, Lord, your miracles, your blessings, Panginoon. Hallelujah. One more time, we sing. Kung kami ay luluhod at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong niringgin at ang bayang ito iyong pagkagalingin. Ulan ng pagpapala. Ulan ng, come on, you declare it today. Say, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Yes, O Lord, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos. O Diyos. Hallelujah, come on. Tayo magalak ng Diyos na meron tayong may pangako siya sa ating bayan, sa buhay natin. Yes, O Lord. Hallelujah. We say, ulan ng pagpapala. Come on. Ulan. Come on. Claim mo yan today. Say, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, I know, ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Yes, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala. Ulan ng pagpapala. Yes, O Lord, ulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord, O Diyos. Hallelujah, Panginoon. Come on, palapakan natin ang Diyos. Hallelujah, God. Kami magpupuri, Lord. Kami magtitiwala sa iyo, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Diyos, we worship you, God. Yes, Lord. Aming Ama, Lord, kami lumalapit sa iyo sa hapon ito. Ikaw ang katugunan, Diyos, sa aming buhay, God. Lord, kaya nandun yung aming heart to praise you, God. Yung heart to worship you, Lord. Because ikaw ang aming kasagutan. Ikaw ang aming katugunan, O Diyos.
Yes, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah. Sige po, can we just worship the Lord sa hapong ito? Lord, we open our hearts sa iyo, Panginoon. Sige, Lord, pumasok ka sa buhay namin, Panginoon. Baguhin mo ang aming puso, ang aming isipan, Diyos. Ang aming lakarin, Panginoon. Ang aming pag-iisip, Panginoon. Lagyan mo ito ng bagay, Panginoon, na Lord galing sa iyo. Hallelujah. Yes, Lord. Right now, alam mo yung aming sitwasyon. Di mo alintana yung aming mga pinagdaraanan. Walang nakatago sa iyo, Panginoon. Lalo na may kinalaman sa buhay namin, Diyos. And yes, God, I know that in all of this, Lord, Ikaw ang aming kasagutan. Ikaw ang Diyos na nagsabing walang imposible sa iyo, God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Wala kang hindi kayang gawin at baguhin, Panginoon. That's why, Lord, we draw ourselves to you, God. Lord, baguhin mo kami, Panginoon. Baguhin mo ang kalagayan, Panginoon. Mga sitwasyon na meron kami, Diyos. Dahil, Lord, alam namin sa iyo, walang imposible, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Diyos. Come on, kapatid, kung yan ang puso natin sa Panginoon. Pwede bang taas natin ating kamay? Makita ng Diyos yung ating hangarin that God, yes, Lord, walang mahirap sa iyo. Walang imposible sa iyo. Oh Diyos, oh Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Come on, worship Him. Hallelujah, God. Thank you, Lord. Hingit sa aking kailangan, hingit sa aking karanasan, hingit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Yes, Lord. Hingit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Hingit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Yes, Lord. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Come on, we sing. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Let this be our prayer. Higit sa aking yes, Lord. Higit pa dyan, O Diyos. Higit sa aking karanasan. Hallelujah. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan. Yes, Lord. Ni minsan ay hindi na kulang. Faithful, Lord. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Come on, put our faith in Him sa hapong ito. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo.
sa'yo. Come on, you tell the Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ay Diyos. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Yes, oh God, walang imposible sa'yo. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Come on, church. Walang imposible. Walang mahirap sa'yo, Panginoon. Come on, church. Sabi ng salita ng Diyos, cast all your cares unto Him. Yes, Lord. Ano man ang aming mga lalahanin, Panginoon, ang aming mga iniisip, Panginoon, ang laman ng aming damdamin, Panginoon, sa iyo, Diyos, may kasagutan. Sa iyo, Diyos, may katugunan. Hallelujah. Come on, church, we sing to the Lord. Walang mahirap sa iyo. Come on, proclaim it. Walang mahirap sa iyo. Wala, O Diyos, Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa iyo. Walang imposible. Walang imposible. Come on, from your heart to tell the Lord, wala, Panginoon, walang imposible sa'yo. Ikaw ang, yes, Lord, makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. One more time. Oh Diyos, walang mahirap sa'yo. Yes, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw, Panginoon, Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Hallelujah. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos. Church, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit. Come on, tingin ang aming tinig. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Yes, Lord. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo, Panginoon, ang aming tinig, isisigaw sa buong. Come on, purihin natin ang Panginoon. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong. One more time. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Come on, tell
Lord. walang katulad. Yes. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming sisigaw sa mundo. Walang mahirap sa'yo. Come on, with all our hearts, we sing to Him. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Let this be our prayer. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Yes, Lord. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Hallelujah. Sige, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang mahirap pa rin, Panginoon, para sa iyo, God. Lord, patuloy kaming magtitiwala, Panginoon. Lord, sa kakayanan mo, Panginoon. Sa kabutihan mo, Panginoon. Sa pag-asa na meron sa iyo, Diyos. Lord, sa hapong ito, sige, Lord, patuloy mo kaming kausapin, Panginoon. At God, sige, Lord, we open our hearts, we open our minds, Panginoon. Use your word, Panginoon. Not only the song that we sang, Panginoon, but your word this afternoon, Panginoon. Use it, Panginoon, upang mabuksan kami, Lord, doon sa kalagayan na, Lord, hindi talo. Hindi kawalan na magtiwala sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, alam namin ikaw ang Diyos, Panginoon, na kayang gumawa kahit mga imposibleng bagay pa yan, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord dyan, kapatid. Hallelujah. Believe in the Lord. Believe in His power. Lord God, salamat, Panginoon. Lord, sa iyo po ang kapurihan. O Diyos, sa iyo pasasalamat, Ama. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, tayo po ay makaupo na sa hapong ito. Good afternoon po sa bawat isa. Pwede ba palapakan pa natin minsan ang Panginoon? Bago po ako magtuloy-tuloy sa ating pong kwentuhan patungkol sa Diyos, gusto ko lang batiin yung mga kananayan. Alam naman ninyo, siguro baka sa sobrang dami ng yung, alam niyo mga nanay ay hindi naman ganun kadali ang inyong responsibilidad. At sometimes, nakalimutan niyo yung mga moment na this is your day. Today is a Mother's Day. Happy Mother's Day po sa bawat isa. Wala akong kausap. Yung mga nanay na sana. Pwede ko pa marinig yung mga nanay ng at least amen man lang. Oh, pag tatay ang nag-amen, hindi yung mga nanay, So, narinig ko yung iba. But Happy Mother's Day po sa bawat isa. At definitely, hindi po kayo nakakalimutan ng Diyos, Hindi po kayo... hindi kayo, pwede, yung, hindi kayo, hindi lang nakalimutan, more than that word, hindi kayo nakakalikdaan. Pare-pareho lang ata yun. So kayo po, na mga nakikinig sa amin online, ito ay aming ipalalabas, this coming Thursday, but gusto ko na rin kayong batiin na Happy Mother's Day po sa inyo pong lahat na nakikinig sa amin. Diyan po sa inyong mga YouTube at doon po sa aming Facebook account. Sige, pwede ba palapakan natin si Lord? Hallelujah. So, tomorrow po ay, hindi kasama to sa preaching ko, but tomorrow, magboboto po tayo. We're going to vote our mga candidates. So, siguro, ang gusto ko lang paalanan tayo na bumoto po tayo ng tama. So, let the God speak to you. Sino yung mga tamang tao na mailuklok natin sa gobyerno. But of course, hindi naman sino man yan. No. Yung ating pinagtitiwalaanan ay ang Diyos
sa ating pong mga buhay. Of course, malaki yung kanilang pwedeng ambag, but yung ating panalangin nawa ay sino man ang mailuluklok dyan sa national or sa mga local governments, ay they will serve the Lord or they serve our country, ng faith, nandun yung katapatan sa kanilang mga paglilingkod. Sige, palapakan natin si Lord, that in the end, to God be the glory lang naman. Sige, start na tayo. Sabi ko nga kanina, nandito kami kahapon, nanalangin, wala kayo, no? But patuloy kaming nag-aanyaya sa inyo, nasamahan niyo po kami every Saturday po ng morning at in our Powerhouse Prayer Meeting, 5 a.m. po yun. I think 4 na beses na ata nagsimula nung ating inilipat sa umaga yung ating pong prayer meeting. At gusto ko kayong bigyan ng assurance that kayo po itong aming isa sa aming ipinapanalangin that the Lord, our God, will sustain us. Kasi last Saturday, kung bakit ito nabanggit, sobra lang yung pakiramdam na ito yung mga panahon na sobrang mga dinadaanan ng bawat isa. Hindi lang naman siguro in Christ City Church people, but I think ito, worldwide, So, yung mga troubles ng buhay. But, of course, nandun tayo at alam natin na iba naman yung ating katayuan bilang mga mananampalataya. Although nandyan tayo, hindi tayo exempted, Nandito pa tayo sa mundong ito, kaya definitely makaka-experience tayo ng iba't ibang klase ng kwento, yung mga testing and trials and troubles. But yun na nga, ay hayaan natin ang Diyos sa umagang ito, sa hapong ito, kakausapin tayo patungkol dyan. At dyan papunta yung ating pong pag-uusapan. So sige po, the title of my message today, When God is Preparing Something Big. So, dyan po tayo mag-usap-usap sa hapong ito. So, siguro, ang gusto ko pang sabihin sa pagpapatuloy ko na wag po tayo mag-alala kasi lalo na sa atin na mga mananampalataya kay Kristo ay definitely ay meron pong pagbabago. Hindi po tayo mapipirmis sa isang sitwasyon ng buhay at hindi yan ang plano ng Diyos. But sometimes ay pinapayagan niya lang yung mga bagay na dinadaanan natin so that in the end ay magbe-benefit tayo dyan. At may sinasabi ang Bible dyan, patungkol dyan at hayaan natin na dito natin madinig ang Diyos at dito tayo gustong kausapin ng Diyos na okay lang yan at kasama yan sa buhay na kahit na andito na tayo sa ating pananampalataya, meron na tayong Diyos na alam natin, na kasama natin, but yung trials, yung testing, sometimes yung trouble ay kasama yan na haharapin natin. But ang Bible ay meron siyang mga paalala dyan. Meron siyang paliwanag dyan kung bakit pinapayagan ng Diyos na daanan mo yan. Hindi ko alam magiging personal to sa iyo. Hindi ko alam yung dinadaanan mo ngayon. But meron tayong iba't ibang mga kwento lang. But definitely, lahat tayo ay dumadaan dito sa ganitong klase ng sitwasyon ng buhay. So, sige po, pakinggan natin. Gusto kong gamitin itong aklat ni James chapter 1 verse 2 to 4, At ayan natin na dito tayo kukuha ng ating magiging dahilan at magkaroon tayo dito ng understanding. At ang prayer ko ay after this ay magkaroon tayo ng yung answer prayer na hindi man yung hiningi mo but yung answer prayer na naintindihan natin kung bakit pala ganito, kung bakit ganyan, kung bakit kailangan mong harapin to. At
at ano yung purpose ng Diyos pagkatapos. James chapter 1 verse 2, sabi po dito, to verse 4, andiyan ba? Pakilagay lang. Sabi dito, my brethren, sabi dito, count it all joy when you fall into various trials. So, tignan natin to. Sabi ko nga kanina, alam nyo, ito yung verse na parang ang madami. Ayaw na itong basahin eh. Sabi, what? Hindi mo ba alam ano yung dinadaanan ko? That in the end ay maggalak pa ako dito, no? Parang ganito, no? Yun yung perspektiba ng tao. But when we know God and nadidinig natin yung kanyang mga salita, unti-unti natin itong naintindihan. At ang prayer ko sa hapong ito, matapos itong ating kwentuhan regarding this message, ay magkaroon tayo ng mas malawak pang kaunawaan doon sa kung bakit may mga sitwasyon tayo na kailangan daanan. So, dito, kung titignan natin, sabi ko nga ay, forget it. Huwag na muna natin masyadong pansinin to kasi parang nonsense, Pero hindi po. Hayaan natin na sa pamamagitan nito, mag-uusap-usap tayo at ako naniniwala na dito magiging mas malalim yung ating understanding pagdating sa mga verses na ito. So, ulitin ko po, sabi dito ni James, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. So, dito makikita natin, hindi lang naman to pinayagan o sinabing daanan mo at sabihin, pagkatapos sabihin, wala lang, trip lang ng Diyos. But dito pa lang may benefit agad eh. Sabi dito, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. So, meron pong pinupuntahan at meron pong benefit po yung dumadaan sa mga kapagsubukan, lalo na sa atin na mga mananampalataya. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord sa hapong ito, sa ating pagpapatuloy pa na marinig natin ang salita ng Diyos sa hapong ito. Kayo po na mga nakikinig sa amin online, hindi ko alam kung first time mo kaming napakinggan. Ito po sabi ng Bible that sometimes mawawendang ang kaisipan ng tao. Sabihin, what? Magalak ako kapag dumadaan ako ng iba't ibang kapagsubukan. Ang hirap siyang intindihin kapag wala tayong understanding about the Word of God. But sige, yan natin na pagkatapos nito ay hindi sabihin natin na, kaya pala, nabanggit itong count it all joy that when you face various trials, So, sige po, that yung title, pakilagay ako uli, when God is preparing something big, friends, ito naman talaga ay obvious na ipinangako sa atin ng Diyos to that ang Diyos na nakilala natin ay hindi naman siya nagpaplano ng handa o yung mga bagay na wala siyang planong mga parang malilit na mga bagay lang ang gusto niyang ibigay sa atin. Definitely, gusto kong sabihin that sobra yung plano ng Diyos sa buhay mo. Mga big things ang gusto niyang ma-experience natin. Mga big things. But, friends, sayan natin that pag-usapan natin to and the end, tignan natin, ano ba yung mga process, yung mga sistema ng Diyos para makuha natin at ma-experience natin yung mga malalaking bagay na gusto ng Diyos na ma-experience ng bawat isa. Friends, there must be spiritual preparation first. So, eto yun. Anong ibig kong sabihin dyan? Dito tayo pupunta na kapag yung proseso ng Diyos ay ang una niyang inaayos yung ating spiritual life, definitely magagalaw tayo dito. At i-consider mo to that part ng testing sa iyo ngayon ng Diyos and trials. At sometimes, magiging trouble to sa iyo. Kasi kukunin yan dapat kukunin, aalisin yan dapat aalisin, at ilalagay niya ang mga dapat ilalagay.
So ito yung, dito tayo magagalaw. Dito tayo mauwendang kapag hindi natin ito naintindihan. But when we understand this, siguro yun yung prayer ko, no, after this, mababawasan talaga yung bigat na dumating sa punto ng buhay mo. Ano ba itong buhay na to? Puro na lang to problema, puro na lang to ganito. But my prayer is that after this sermon, ay kung hindi man, at least malibsan, mabawasan, kung hindi man mabunot ang lahat ng mga negative thought o negative, ano pa ba pwede, na pwede mong sabihin na, hirap ng buhay. Ano ba to? So, friends, ito yun. Merong process ang Diyos na matapos natin o bago natin ma-receive yung mga big plans ng Diyos, big things na gusto niyang gawin sa mga buhay natin, dadaan tayo ng pagsubok at ang malimit nito ay may kinalaman yung ating pananampalataya. There must be spiritual preparation first before we receive kung ano man yung mga bagay na nadinig mo sa Panginoon. At ang madami ay maybe pwedeng naintindihan niya pero ayaw niyang dumaan sa process or maybe talaga hindi niya alam. So sana either at dito mababago yung ating kaisipan dito that in the end, tanggapin natin to. Na hindi tayo exempted, no? Doon sa mga sitwasyon na nagaganap ngayon, lalo na sa panahon natin, ano? Sa bansa natin, sobra ang politics at almost napabayaan na yung mga mamamayan niya at almost walang trabaho. Hindi ko alam, ano? But, of course, hindi kasi tayo dyan nakaangkla. Manatili tayo na nakabase kung ano sinasabi ng Diyos sa atin dito at ang ating hope ay hindi sa kanino mang politician na kung ano nung pinangako whatsoever, but tayo na mga Kristiyano, ang hope natin, ang ating pag-asa ay yung Diyos na may gawa na ng langit at ng lupa. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. At least clear yan na sino man yung lalabas dyan, sino man ang mananalo dyan, hindi po. Hindi sila yung parang magiging savior natin. Nandun pa rin tayo that we will trust to our God that the Lord will control them. The Lord will control their move and their walk and their plan para mag-benefit po ang bawat tayo mga mamamayan. Sige, palapakan mo si Lord. Alis na ako dyan. Alis na ako dyan. So siguro, yun na nga, pray tayo sa Lord ng at least, sabi nga ng iba, less evil na lang. But, alam si Lord, but at least tama yung sukatan mo. Lord, sino ba tama dito? Sige Lord, lagyan mo lang ako ng because this is our responsibility, obligation namin, bumoto. Pero Lord, hayaan mo, at least walang pagsisisi so that in the end, binigay ko yung best ko. Lord, na ang nilagay ko dyan ay yung sa tingin ko tama, Panginoon. So, sige, straight na pa ako, tuloy ako sa ating pong usapan. Friends, when God is about to give you something big, dito tayo mag-uusap-usap. Kasi wala naman talaga tayong in-expect sa Lord that in the end, maka-experience tayo ng yung big things. Alam naman natin, si Lord, extravagant naman siya. Walang limit naman ang pwede niyang gawin sa ating mga buhay. So, nandun naman, malimit natin. At nangarap ka na lang man din, humingi ka na lang man din sa Lord. Ako, sinasabi ko yan, humingi ka na ng malaki. Bakit ba? Yung kausap mo, Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. So, kung bigyan ka lang man din ng pagkakataon na tinatanong ka ng Diyos, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Isipin mo na yung pinakamalaking bagay na pwede mong isipin at sabihin sa Diyos, Lord, gusto ko to. Hindi po hindi po kalabisan yun. Dahil yun ang gusto ng Diyos. So that in the end, kasi ang hirap nga yung pag tinanong ka ng Diyos tapos ang hiningi mo ay ang liliit. That in the end ay hindi mo napansin na insulto mo pa ang Diyos dahil ano ba? Diyos, akong kausap mo. Ano ba yung hiningi mo? Parang kaya naman din bigayan, di naman. But yun sometimes, yung false humility. Na, bait ko kasi Lord eh. Yun lang Lord. No. That is, pribileo mo na yan eh. Narinig mo sa Lord, tinatanong ka niya, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Isipin mo na yung pinakamalaking bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo that God, Panginoon, bigay mo to sa akin. So, dito tayo mag-uusap-usap. At kapag nandun ka na sa ganun, friends, malaga din kasi meron ka ng ipinondo eh. Kasi sometimes baka hanggang ngayon ay hindi mo pa rin alam kung ano ang gusto mo.
At itong pag-uusapan natin, nakakarinig tayo ng big things, pero ikaw mismo parang, wala naman akong pakialam dyan kasi wala naman akong parang hiningi sa Diyos o ina-expect. Dapat andun ka lagi, nakapondo ka na Diyos, alam mo yan. Lord, may mga bagay akong hiningi sa iyo, Lord, na more than dun sa capacity ko, Diyos. More than dun sa kakayanan ko, Panginoon. At Diyos, naintindihan ko yan. Na minsan lang kitang madinig na nagtatanong ka, kaya binigay ko na yung best ko, Panginoon. Yung mga bagay na at gusto ng Diyos yun. At nandun ka sa pag-aantay na hanggang ngayon po pwede, nandiyan ka. But kung siguro, kung wala, abang nakaupo ka dyan, gusto kong sabihin sa'yo, mag-isip ka. Na ito, nagtatanong na ang Diyos sa'yo. Mag-isip ka. Bulungan mo na yan si Lord ngayon, that God. Alam mo yan, Lord. Lord, ito yung need ko, Lord. At hanggat maari ay sobrahan mo na. Ano? Sobrahan mo na. Kasi sometimes parang tingin mo yung Diyos ay limitado. Ganda ng inawit natin, no? Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos, sabi, oh. So, hawakan mo na yan. Dahil una pa lang, narinig mo na eh. Nagbukas siya ng pagkakataon na, anak, ako to. Na ano man yung mga bagay na yan. At wala yan. Malit na bagay yan sa akin. So, hindi ko alam ano, sino, at ano yung... Sige na, bulong mo na yan kay Lord ngayon para at least ay, abang napapakinggan mo ako ngayon, meron ka nang iniisip na, Lord, hindi man at least, God, nasabi ko na sa'yo, kung ano yung hinihingi at hinihingi ko sa'yo, Panginoon, upang para at least habang nadidinig mo yung salita ng Diyos, kasama ka na dito. Kasi ang hirap, habang napapakinggan mo, so that sabi, wala naman ako hinihingi sa Diyos eh. So parang hindi ako ang kausap dyan. Pwede ba yun? O so nakapag-isip ka na. O sige, bigyan kita ng 30 seconds. Bilisan mo. Madami. Walang problema. Hindi lang isa, 4, 5, 10. Hanggat kaya mo na, Lord, ganda lang yung ready ka lagi. Kasi sometimes baka tinatabihan ka na ng Diyos. Sinasabi siya, anong gusto mo na gawin ko sa'yo? And then sabi mo, teka muna Lord. Sabi ni Lord, goodbye. Hindi ka ready. Wala kang plano. So, sometimes, si Lord gusto niyang madinig ka. At sabihin natin sa Kanya, eto, when God is about to give you something big, dun sa mga bagay na hiningi mo sa Kanya, the first things you will experience is a deep spiritual preparation. Eto, makita natin, hindi naman to yung parang hiningi mo automatic. Si Lord titignan Kanya that in the end, ang Kanyang kaisipan, ready ka na ba dyan? Maybe yung hiningi mo ay you cannot handle that. Hindi mo kayang pasanin yan at buhatin sa sobrang laki niyan dahil kulang ka sa strength. Ito si Lord, kaya nga, yung may mga bagay na hiningi natin sa Lord, hindi niya kaagad maibigay. Yung hiningi mo, pero hindi ibig sabihin na binaliwala niya yung request mo sa Kanya. At maybe, dito ko kayo gusto ko usapin na meron ng agad na sinimulan ang Diyos sa'yo. Yung doon niya ginagalaw ngayon yung ikaw. Inaalis niya dapat alisin at nilalagyan ka ng dapat lagyan upang maging matibay ka sa pag-receive mo doon sa hiningi mo ay kaya mong pasanin. Dahil sa malimit na pagkakataon, kapag humingi tayo sa Lord na malalaking mga bagay, nakita ng Diyos na hindi mo kayang dalhin yan. So that in the end, instead na magiging blessing sa iyo yan, maging kapahamakan mo pa. Kasi hindi mo siya kaya, hindi mo siya carry, dalhin, namamali ka na ngayon at pwedeng namamali ka na at sa paggamit nito. Namamali ka na sa paggamit so that in the end, instead na blessing yan, naging trouble sa iyo. Alam ng Diyos yun. Kaya nga, sa paghingi natin sa Lord, ang unang agad-agad inaayos sa atin ng Lord, inihanda niya yung ating, tulad ng sabi ko, pinalalalim niya yung spiritual preparation, spiritual life natin. So that in the end, yun ang magbibitbit niyan. Magbibitbit niyan. Friends, ito yung totoo. That sometimes, may mga bagay tayong hiningi, hindi ko alam ano, matagal na yan o whatsoever, but si Lord, andun pa rin siya na lagi niyang tinitignan na, ready ka na ba? Kasi maybe nga, na hiningi mo na yung matagal na, but si Lord, doon kanya dinidil na sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, magpahanda ka sa akin. Magpaayos ka muna sa akin kasi hindi mo kaya yan kapag binigay ko yan sa iyo dahil you're not ready for that.
Gusto kong ayusin muna yung relasyon mo sa akin. Gusto kong ayusin yung spiritual life mo kasi yun na nga, ang totoo, nakita na ng Diyos na instead na magiging blessing yan sa buhay mo, baka yan pang dahilan na sa dahilan para lumayo ka sa Diyos pagkatapos. Dami ko nang nakitang ganyan. Nung time na humingi sa Lord, sobrang init, sobrang sigla sa Lord, sobrang nagmamabibo. But nung makareceive na nito, goodbye Lord, di mo na nakita sa church. So yun yung ibig kong sabihin that sometimes, yun na nga si Lord, hindi po, nandyan siya, but hindi mo lang siya napapansin, gumagawa na siya doon sa mga bagay for preparation for big things sa buhay mo. But di natin ito na-appreciate kasi ang gusto agad natin makita, yung hiningi mong material things, yung mga bagay sa mundong ito, but given na yan, kasama yan, but ang sinasabi ng Diyos, even ang Bible, ano sabi niya? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So ito yun, sinasabi ng Lord, teka muna, paayos ka muna sa akin. Hindi yan problema yung hiningi mo. Ang problema, hindi ka ready. Yun yung trouble ngayon, kaya gusto kong ayusin yan so that and then carry mo yan, dalhin pagkatapos. At kapag nakita ko carry mo na yan, idudugtong ko na yan, yung mga request mo. At of course, kahit hindi mo na sabihin sa akin, alam ko yung pangangailangan mo. Sige, palapakan mo si Lord. Di ko alam sino kong kausap ko dito. So friends, napakalaga yung relationship natin sa Lord. Lalo tayo ng mga Kristiyano, So dapat kung meron mang yung i-prioritize mo, yung priority sa buhay, dapat lang naman. Di ba? Sinasabi natin, siya yung number one. Tama yung word that He's number one in our lives, priority. Pero hindi kasi yun ang totoo na nagaganap. Sa malimit na pagkakataon ay nahuhuli ang Diyos. No wonder hindi natin nakikita ay nabibinbin yung mga big things na gusto ng Diyos ibaba sa atin. Kasi nga ay hindi natin ipinaayos ang dapat ayusin for the preparation of that big things na gusto niyang dalhin. Sige, palapakan mo si Lord. Huwag kang mag-alala, kasama ako dyan, natututo ako sa ating pong pinag-uusapan. Friends, gusto kong sabihin that, oo nga, you may not see it yet. Abang pinakikinggan mo, sasabihin mo, tagal ko nang inaantay yan So, wala pa rin. Totoo naman. Pwedeng di mo yan nakikita pa, but God's promise ay still promise, na hindi yan niya makakalimutan. Na bago niya sabihin sa iyo yan, sa totoo lang, ang Bible, ang daming mga verses dyan na sinasabi na hindi niya pa man yan sinasabi sa iyo, meron nang nakaalat dyan. Meron nang naka-reading portion para sa iyo. Sobrang Diyos natin Si Lord, hindi talaga siya nadidelay. Hindi po totoo yun na parang ang Diyos parang mabagal, whatsoever. Meron siyang proseso. At yun yung inaantay niya na dapat umabot tayo doon sa process na yun. So that, and then, in fact, ang totoo, tingin ko, ang dami ng mga overdues, nakabinbin na mga dapat ay i-deliver na sa iyo, hindi ma-deliver. Dahil nakita ng Diyos na hindi ready yan. Ikababagsak niya yan, ikalalayo niya yan sa akin. So yun yung totoo. Friends, tulad ng ating pinag-uusapan when God is about to give you something big, yun ang meron talagang preparation mo nang ginagalaw ang Diyos sa ating mga buhay. But sometimes parang akala mo parang wala ang Diyos. Ano ba itong dinadaanan ko ngayon? Parang walang answer prayer, walang mga dumadating. At parang yung nangyayari sa iyo ay parang wala namang gamit. Ano ba ito? Puro na ito, hirap, pagsubok, trials, troubles, and testing. No. Pwedeng hindi mo nga nakikita pero may ginagawa na ang Diyos dyan yung preparation for that big thing sa buhay mo. So, hindi mo lang na-appreciate kasi gusto mo agad, instant. But si Lord, i-detail niya muna yung tayo. So that in the end, kapag nakita ka ng Diyos na nakikipag-cooperate ka sa Kanya, alam mo ba yun? Nandun ka, that nakikipag-cooperate ka sa Lord, kung yung trust nandoon, Lord, hindi ko man ito naintindihan. Hindi man ito parang pabor sa akin, parang mahirap to sa akin. But God, Lord, magtitiwala ako sa iyo, Diyos. Manda ako, saglit lang yan. Pero kung yung pumapalag tayo, na habang inaayos tayo ng Diyos, sinasabi mo, no. Nak, kunin ko to ha. No. Goodbye. Nak, alisin mo muna to. No. Goodbye. Goodbye. So, mabibinbin tayo. Friends, ito yung totoo. Ang Diyos, mayroong process. Mayroong siyang system. Hindi pwede. Walang shortcut. Dahil, in the end, ito si Apostle James, ito si James, sabi niya, bakit niya sinabi, count it all joy.
ng mga trials na yan. So that, and then, that pag na-test yung faith mo dyan, magiging perfect ka dyan, sabi niya. Lacking nothing. Wala ka nang hahanapin dyan. Makaka-receive ka ng more than dun sa expectation mo. But you have to pass that. Na habang dumadaan ka dyan, hindi ka nagmumurmur, hindi ka nagre-reklamo. Hindi mo sabihin, ano ba itong buhay na to? Buhay Kristiyano, parang katulad din naman ng mundo. Hindi po. Ang buhay ng mundo ay the same. Totoo yun, yung trouble. They're trouble. But ang trouble nila, sorry po, mahirap sabihin to, hindi to magaang at hindi to masayang sabihin, yung trouble nila, trouble talaga dulo. Magtutuloy-tuloy sa trouble. Pero yung pagkakaiba natin, nakilala natin si Jesus sa buhay natin, mayroon trouble, may testing, may trials. Pero ito ang pagkakaiba, may magandang dulo pagkatapos. Ganda. Sige, palapakan mo sa Lord. And that is our privilege. Na pagdating sa atin na mga Kristiyano, ang trouble, tama si James. Count it all joy. Dahil alam mo that in the end, may gustong gawin ng Diyos. Sabi ko nga kanina, pwede naman na parang wise kang tignan, ano? Sabi mo, Lord, ba't ang laki-laki nitong problema ko? Ba't siya hindi? Hindi ba sometimes, nandun tayo sa ganun na, Lord, pwede ba kunti lang? At nakikita ko na may iba, hindi naman katulad ng trouble ko. Alam mo, habang the more that yung big yung trouble mo, count it all joy. Bakit? Sabi ko nga kanina, para lang yan yung perspektiba ng isang negosyante. The more na yung investment mo malaki, umanda ka. Yung return ng investment sa'yo, sobra din. Kasi nag-invest ka. Kung gusto mo mag-invest ng maliit na trials, maliit na troubles, maliit na testing, definitely, yun lang din yung babalik sa'yo. Sabi mo, ba't ito lang? Yun yung gusto mo eh. May kausap ako dito? So at least makita natin na hindi lugi. Na, ano ba itong buhay na to? Buhay Kristiyano, parang maabot ka na. Then sabi mo, magkukit na ako, Lord. No. Hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. Na kung bakit niya pinayagan yan upang pahirapan ka. Oh, that is wrong. Hindi totoo yan. Ang laki ng plano ng Diyos dyan. So that in the end ay maka-experience ka ng new things. Big things. Sa buhay mo. Sige, palapakan mo sa Lord. So, hallelujah. Friends, sabi ko nga kanina, bago mo pa yan daanan, mayroon nang nakaalat dyan. Meron nang nakaalat dyan na nakaready na yan. At yun na nga, ang kailangan ipasa mo yan. Ipasa mo yan ng tama, hindi pagmumurmur dyan at pagre-reklamo at yung ititrete natin ng Diyos na magbabawas tayo ng mga bagay na yung worship mo, yung whatsoever, hindi ko alam, doon tayo. Meron akong, sige, konti lang to bago ako magpatuloy. Mga experiences na lahat naman tayo, dumadaan talaga. Sometimes yung bomba talaga eh. Yung bagyo talaga eh. So, di ba, hindi ko alam. Dumaan ka din dyan. Dumaan ako minsan sa ganun. And then talagang umabot ako sa punto na, hindi naman, wala namang pagbabastos o whatsoever. Pero, kini-question mo yung Diyos doon sa pangyayari na yung tanong na, Lord, bakit mo ito pinayagan? Bakit mo ito pinayagan, Diyos? Kasi alam mo kung bakit mo tinatanong yan, He's in control. Lord, kontrolado mo to, Lord. Ba't mo ito pinayagan? Ang bigat nito, Diyos. Ang hirap nito, Diyos. Ang laki ng magagalaw dito. Lord, ang laki magiging epekto nito, Diyos. Ba't mo ito pinayagan? Di ba? May mga ganun. Experience ko, ganun talaga yung word ko kay Lord eh. Na, Lord, ba't mo ito pinayagan? Pero alam mo, si Lord, hindi ka talaga iwanan dyan eh. Dahil alam niya yung situation mo. So that in the end, eto, magiging aral lang to. Kasi that sometimes si Lord, pinapayagan niya yung mga malalaking bagay na dadaan sa buhay mo upang maging blessing ka sa iba. Maging example ka, maging testimony ka. Na pagkatapos mong sabihin sa Lord yun, madinig mo sa Lord na huwag mo problemahin yung dinadaanan mo. Kayang-kaya kong gawin yan. Kayang-kaya kong i-resolve yan agad-agad. Ang problemahin mo at ayusin mo kung paano mo yan harapin sa harapan ko. Na magre-reklamo ka ba? Magre-rebelde ka ba? Iti-threaten mo ba ako? O bibitawan mo ba ako dahil dinaanan mo yan? Yun yung trouble mo kapag namali ka. Dahil pagbibintangan mo ako dyan. But kung naintindihan mo na yung mga bagay na yung pinayagan ko kasi meron pa akong gustong gawin na mas better, more than that sa situation mo ngayon. So, itatama mo yung conversation sa Kanya. So that, and then pwede mo sabihin, Lord, hindi sinasabi ko lang naman, yung andun ka na sa maturity mo. So that, and then, dadaan ka ng sobra-sobra.
Pwedeng kapag naintindihan mo to, pwede mo sabihin na, Lord, teka muna, may plano ka ba, Diyos? Ba't dinadaanan ko itong mga bagay nito? Siguro, Lord, meron kang gusto pang mas magandang gawin sa buhay ko, Diyos, no? Yun, tamang tunog. Pero yung parang, ano ba itong buhay? Ano ba itong buhay? Goodbye. Di mo makikita yung big things kasi hindi mo naipasa. Sige, pwede mo bang palapakan si Lord? I think and I believe this sermon ay magbibigay sa atin ng understanding. Kasi alam ko, lahat naman tayo nandito ngayon sa ganitong sitwasyon. At baka nga, andyan ka, almost nandun ka na talaga, nagko-question ka na sa Lord na, ano ba to Lord? Ano ba to Lord? So, ako, ang prayer ko after this ay ma-enlighten tayo. Mababago yung mindsetting natin at hindi na natin to aalintanahin. Tulad nitong sinasabi ni James that magalak ka kapag dumadaan ka ng iba't ibang kapagsubukan. Hallelujah. Sige, palapakan mo sa Lord. Hallelujah. So, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Hindi ko alam, habang pinakikinggan natin to, nandito tayo, may iba't iba tayong mga kwento at mga fights sa ating mga buhay. But, yan natin that, huwag tayong mabago. Ito yung gusto ng Diyos that sometimes gusto ng patunayan ng Diyos kung gaano ba tayo katotoo at tapat that in the end, sinasabi natin, Lord, nagtatrust ako sa iyo. Madaling sabihin yun eh. Na, Lord, nagtitiwala ako sa iyo. But si Lord, sometimes gusto niyang patunayan yan. Dadaan ka sa sitwasyon so that yung sagot, hindi salita. Yung galaw mo. That either nandun ka sa top, nasa valley ka, nakikita ka ng Diyos, hindi ka nagbabago. Sa panahon ng masaya ka, andun ka, intact ka kay Lord. But nandun ka sa panahon na malungkot ka, nakikita ka ng Diyos na hindi nagbabago to. Masaya pa rin to sa akin. Yun yung totoo. That sometimes yun yung magpuprove that totoo yun, genuine yung heart natin. Dali sabihin, I love you, Lord, sa panahon na okay ka. How about nandun ka sa valley? Masasabi mo sa Lord that you love the Lord? Oh, trouble. Kaya, friends, hindi ito parang wala lang. Lahat ito gigamit. Although tayo, of course, pag maging honest tayo sa mga sarili natin, pwede natin tignan ang mga sarili natin at siyang i-evaluate na, Lord, teka muna, Lord. Sorry, Lord. Hindi ako naging totoo sa'yo. Sabihin ko, I love you, God. O sinasabi ko, I trust you, God, sa anumang sitwasyon, pero hindi ito nangyayari, Lord. So, na-evaluate mo sa sarili mo. But in the end, ay humihingi ka ng saklolo sa Lord that God help me. Lord, maitama ko to Diyos sa anumang sitwasyon ng buhay ko. Hindi magbabago yung love ko sa iyo. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Alam niyo, ang buhay Kristiyano, kaya nga ang salita ng Diyos ay hindi talaga siya napapatid. Kulang ang isang araw para pag-usapan ng ang Diyos. Kasi hindi talaga mauubos yung salita ng Diyos upang bigyan tayo ng kaunawaan at ipaintindi sa atin ang buhay. So, thank you, Lord. Friends, ano man itong mga dinadaanan natin, ito, makakatulong to sa atin. Ano man yung sitwasyon mo ngayon? That is not mistake. That is not mistake. That is unmistakable. Hindi yan mali. That sometimes sabi mo, ano ba ito? Mali na ito Mali na ito, mali na ito. Hindi yan mali. Tama yan. Kasama yan sa dadaanan mo. It is so God that subtly molding you. Ang Diyos yan, hinuhulma ka dyan, hinuhubog ka niya dyan, tinuturuan ka niya dyan, minumold ka niya dyan. Ang Bible nagsasabi that He's the potter and we are the clay. Na hindi siya ganun kadali kapag yung clay isaksak dyan at ihulma ka, talagang magagalaw ka dyan, madideform ka. But hindi para saktan ka. Molde ka ng Diyos for the preparation. Inihanda tayo ng Diyos for the preparation dun sa mga big things na gusto niyang ibaba sa buhay natin pagkatapos. Sige, palpakan mo si Lord. At least naintindihan natin ito, na ito yung pribileyo na meron tayo. Na hindi ko alam, pribileyo ko, na dito lang natin ito nadidinig. Hindi lang sa church na to, but sa bawat simbahan ng Diyos, na dito tayo nakakakuha ng sagot. Bakit, Lord? Why, God? Bakit ko ito dinadaanan? Kasi kung Diyos hindi magpapaintindi, definitely alam niya yan. Magkukwit ka. Bibitawan mo siya, pero sila hindi pumapayag. Nagpapaintindi siya. And then, sinasabi niya sa'yo, sige, hold on. Hawak ka lang dyan.
ako bahala sa'yo. Sige, palapakan mo sa Lord. So, ulitin ko po, ito ay hindi komportable. Itong mga sitwasyon natin ngayon. Totoo naman. Hindi to komportable. Para lang to yung sermon ko nung eaglets at yung eagle kung nandito ka. At sabihin, ano ba itong nanay natin? Inaalis yung ating comfort. But that in the end, hindi niya alam yung nanay niya. Ang sinasabi, alis ka na kayo dito. Meron pang mas magandang lugar kaysa dyan. Gusto ko kayong dalhin, makita ninyo yung ganda ng buhay bilang agila na nandun kang lumilipad. Ito din yung Diyos. That sometimes nandun tayo, na ini-stir up tayo. Talagang itinotrouble tayo. But hindi siya para saktan ka. Para dalhin ka sa mas mainam ng buhay pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? So, friends, ang Bible nagsasabi that God loves us enough. Sobrang pagmamahal niya sa atin. Kaya hindi natin siya pwedeng pagbintangan kung bakit niya pinapayagan ang mga bagay na ito na dinadaanan mo ngayon to shape us and strengthen in us. Pinalalakas niya tayo sa pamamagitan ng mga bagay na dinadaanan natin upang huwag tayong magiging bonjing, sorry sa word, colloquial word, but huwag tayong maging weak. So that in the end, yun naman ang totoo na kapag nandun tayo sa mga testing of life, nagiging matatag tayo sa buhay pagkatapos. So, hindi yan parang wala lang. Pinatatag tayo ng Diyos. Dinadala niya tayo sa katatagan. For what? For new things. So that in the end, mahandle mo yung mga bagong bagay na bago sa'yo na carry mo dalhin. Kasi kung yung mga old things na nandyan, hindi na yan, appropriate ba yung word? Yung hindi na siya gamit. Hindi na siya tumatapat at that hindi maruruwin ka dyan. Dahil yung ikaw dati at darating sa iyong bago, that indeed, yun ang sabi ng Bible na ang bagong wine, hindi pwedeng sidlan ng lumang, tawag doon? Yung wine skin. Bakit? Ang sabi ng Bible, pag nilagyan mo ng bagong wine, ang old wine skin, sumasabog yan. Kaya dapat yung bagong wine, ang katapat niyan ay new wine skin din. At yun yung ginagawa sa atin ng Diyos. Kapag meron siyang gawing magandang bagay sa buhay natin ng mga big things, inaalis niya na yung old wine skin natin. Dahil hindi pwede yan gamitin at itapat, sasabog tayo. Yun ang ibig niyang sabihin. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ko alam paano mo ako nadinig. Friends, meron siyang plano sa buhay natin. Hindi ibig sabihin na porque nandyan tayo sa sitwasyon ng mga troubles and trials and testing, walang plano ang Diyos. In fact, meron siyang plano kung bakit mo dinadaanan ang mga bagay na yan. Na-encourage ba tayo? I don't know about you, basta ako, na-encourage ako. Kasi sa totoo lang, wala naman talaga ako ibang trouble kundi ang church. Sabi ko nga kanina, tapos na kami. Nakapag-graduate na ako ng mga anak ko, that they are professional. Kaya na nila yung buhay nila. But yung trouble ko, church, kaya at least habang napapakinggan ko to, kapag nakakakita ko ng mga upuan, walang tao, alam mo ba yun, na-encourage ako kasi maybe ito ay part ng testing. Ang Bible nagsasabi na kapag napagkatiwalaanan ka sa maliit, ay pagtitiwalaanan ka sa malaki. So, hindi naman ibig sabihin na porque hindi pa man umaabot dun sa pinakapangarap mo, yung church na hinahandle mo, but still, dapat hindi ka nagbabago. Binibigay mo pa rin yung best mo. Best sermon mo, best ang lahat. Kasi alam mo na ang Diyos ay tumitingin kung paano mo iniingatan yung mga bagay na pinagkatiwala sa'yo na kahit sa maliliit pang nagsimula ng mga bagay. Kasi andun siyang, after siya dun sa yung word na dapat ay naging good steward tayo. Hindi ko alam meron pang mga natira sa'yo sa buhay mo Dapat good steward ka. Kasi bakit? Tinitignan ka ng Diyos so that and then, pwedeng sabihin sa'yo ng Diyos, kung yan ng malilit na bagay na nasa iyo, hindi ka na napagkatiwalaan Hihingi ka pa sa akin ng malaki. So, lalo mong iruruwin ang mga bagay-bagay. Ganda, no? Wala akong kausap. Walang mag-amen. Sige, palapakan mo na lang si Lord. Friends, naniniwala ako, itong sermon na ito ay ini-encourage tayo ng Diyos. Naniniwala ako na itong sermon na ito ay pwedeng hinahaplas niya yung likod mo. Na okay lang yan. Hindi totoo na pabaya akong Diyos. Hindi totoo wala ako sa buhay mo. Gumagawa ako sa'yo. In fact, ang totoo,
gumagawa ako ng hindi ko na ipinaalam sa'yo. Sinabi ko to kanina, ng Diyos ay sa malimit ng pagkakataon, gumagawa siya ng hindi niya na ipinaalam sa'yo kaya hindi mo nararamdaman. Dahil ang Diyos ay wala naman siyang planong balikan ka at sabihin, gumawa ako sa'yo, bumawi ka. Hindi po siya ganun. Kapag ang Diyos gumagawa, wala siyang hinihinging katapat o kapalit. Unlike dun sa mga tao na pag may ginawa ka, may ginawa sila, habang buhay ay iulit-ulitin sa'yo. So that and then, ang sinasabi, bumawi ka. Pero si Lord, hindi po. O kaya tayo ng mga tao, gusto natin gumawa, pinakikita talaga natin kasi that in the end, gusto natin balikan tayo at gumanti sila. Hindi po ang Diyos. Iba po siya gumawa. In fact, ang Bible na nagsasabi, kahit natutulog ka, hindi mo na mamalayan dahil tulog ka, pero still ang Diyos ay gumagawa sa buhay mo habang natutulog ka. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Kaya pagising mo ng umaga, naka-ready na lahat. Pagising mo sa umaga, yung buong maghapon mo, nakalaan na ang mga bagay-bagay na para sa'yo. Oh God, ganda, no? Sige, palapakan mo pa si Lord. Friends, ulitin ko po. May plano ang Diyos. Huwag kang mag-alala. May plano siyang sa buhay natin. God. It is that time of spiritual preparation that you will begin to feel. Ito yung isang katotohanan, a deepening of your faith. Nararamdaman mo, hindi pa man kung yung material things ay nahuhuli kasi yun talaga sabi ng Bible, unahin mo siya. Dahil ang lahat ng bagay, idadagdag niya sa'yo. But hayaan mong, inuuna mo muna siya. At hayaan mong gumagawa ang Diyos doon sa relasyon mo sa Kanya. Hayaan mo na ang Diyos ay gumagawa doon sa faith mo sa Kanya. So hindi totoo na walang ginagawa ang Diyos. Dahil hindi mo napansin, inaayos niya yung pananampalataya mo. So that and then sabi ng Lord, huwag ka mag-alala. Kapag okay na yan, idadagdag ko sa'yo yung mga bagay na pangangailangan mo. Ganda, no? Sige, palapakan mo si Lord. Sabi ko nga kanina, maupos ang oras ko, but sige, ayan nyo, nangako na ako kanina. Magkakaroon tayo ng part 2 kasi hindi ako nakakaalis dito sa conclusion ko. Nasa conclusion pa lang ako. So, nangihinayang ako, andun ang daming ganda sa ilalim. At wala na to. Hindi na to makakarating doon dahil wala na akong oras. Kaya definitely, sabi ko nga kanina, bumalik kayo next Sunday. Tingin ko, ikaw talagang itong kausap ng Diyos dito. At gusto talagang ipaintindi ng Diyos kung ano yung kalagayan mo ngayon. Nang hindi ka parang nawawala, na parang walang direksyon, walang pupuntahan. Gusto ng Diyos na makita mo na, anak, may pinupuntahan niyang buhay mo. Na kahit na sa panahon na parang uncertain, na parang walang direksyon. Pero huwag kang mag-alala, ako ang nagdadirect dyan. Wala talaga akong kausap. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, di ko alam dito, ang gusto ng Diyos ay yung maayos yung ating relasyon sa Kanya. That in the end, gusto ng Diyos ay dalhin niya tayo doon sa new level. Kasi Lord, ayaw niyang banso tayo eh. Alam mo yun? Ang Bible nagbabanggit yung pananampalataya na parang weak, childish, yung hindi lumalago. Kaya nga ang Diyos, after talaga siya doon sa tayo ay lumago sa Diyos. Na kapag lumago ka sa Diyos, naiintindihan mo ang mga bagay-bagay. Hindi ka nalilinlang ng kaaway. Ang kaaway, sumasakay talaga yan siya sa sitwasyon ng buhay. At iba yung kanyang tunog. Kapag nandyan na siya at nagbubulong, negatibo lahat ang kanyang babanggitin sa iyo. Sasabihin niya sa iyo, tingnan mo, sinungaling yung Diyos. Sabi niya, ganito, ganyan. Ba't hindi ka ganyan ngayon? Ganun siya, sumasakay siya sa situation. But when you know that you know, na alam mo yung sinasabi sa iyo ng Diyos na parte lang yan ng buhay, kasama yan sa proseso, so that in the end, may dulo yung maganda, sisukuhin mo ang enemy. Sasabihin mo sa kanya, sinungaling. Sinungaling. Kasi kung hindi, at hindi mo ito maintindihan, so that and then, hindi mo napapansin, sasabihin mo sa kanya, oo nga, no? Ano idudugtong niya sa'yo? Huwag ka na mag-church. O kaya ay, pagbibintangan mo ang church, sasabihin niya sa'yo, maghanap ka na ibang church. Gagalawin ka niya. So that and then, ang gusto niya ay yung mag-start ka na mag-start nang wala kang tinatapos. Dami na akong nakitang ganyan. Sorry ha. Walang judgmental whatsoever. Pero ganda lang yung nananatili tayo sa church
Dahil doon tayo ini-establish ng Diyos. Madami na akong nakita mga, don't worry. Maybe this is the last church na meron ka. At yun yung prayer ko. Na dito tayo, establish tayo ng Lord kasi wala naman perfect church. That in the end, ay magtuturo ang enemy. Sabihin, timo yan. Meron naman talaga, kahit saan. But hindi yun option na para quit tayo kasi talo tayo. Mag-i-start ka again, all over and over again. Hindi ka nakakaabot doon sa lalim ng relationship mo sa simbahan. Sige, palapakan mo si Lord. Sorry ha. But hindi ko alam. Ako naniniwala na marami pang darating sa church na to. Either they are from other church or they are first-timer, born again. Dito sila. Wala akong problema dyan. Basta malaga ay ando tayo that we will take care of them. At magiging katuwang tayo na ma-establish sila at umabot sila sa ganito. Na magkaroon sila ng understanding ng buhay ay ito ang realidad. Na ang buhay sa Panginoon, hindi ibig sabihin ay lahat okay. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. In fact, ang totoo ay lalo nga tayong natutrouble eh. Kasi ng time nung wala tayo sa Lord, pinababayaan tayo ng enemy kasi anyway, Kanya naman na tayo eh. Pero nung makita niya tayo na humiwalay tayo sa Kanya, tumutok siya sa atin. Nag-double fight siya sa atin. At ang purpose ay balik niya tayo doon sa Kanyang kamay. Kaya yun yung dahilan kung bakit parang bumibigat yung laban. But part 2 ng fight at yung totoo ay hindi naman to problema kasi that in the end, nangako ang Diyos sa atin that ipapight niya yung fight mo. Magtiwala ka lang sa Kanya. Sige, palapakan mo si Lord. Di ko alam. Lord, tulungan mo kami. Lord, na that in the end, ang prayer ko, labas kami dito ng para kaming nakahinga. Kasi parang hindi na kami yung nakahinga, Lord. Itong mga nakaraan, di ko alam kung kailan pa yan, na parang yung hininga mo, pa na lang, yung kalahati na lang yung hininga. But ayan mong, mabot ka sa punto na makahinga ka uli ng magaang. Despite that, nandiyan ka sa troubles, ng testing and trials kasi nadinig mo that in God meron pong hope at future. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? So, hindi ko alam. Sige, tuloy pa tayo, no? So, hindi ko alam sa mga pagkakataong ito, yung mga challenges that we are facing today. It seems overwhelming, no? At first, yung parang, Lord, sagad-sagad na to. Pero, babalik din tayo dun sa sinasabi ni James. Don't worry. Kasi, part ng buhay. At kapag naipasa mo yan, manda ka. Sobra ang pwedeng ibalik sa'yo ng Diyos pagkatapos. Friends, God is using them to prepare us from ano ba pwede? Prepare us for what is to come. Alam niyo ba yun? May maganda tayong bukas. At ang mga bagay na ito na dinadaanan mo, ito ay preparation lang for your tomorrow. Sige, palapakan mo si Lord. Ganda, no? Ayaw ng Diyos na ma-receive mo yung blessing nang hindi ka ready. Tulad na sabi ko kanina. He does not want you to receive His blessing before you're ready to, ano ba pwede? To handle them. Yung before, hindi. Dapat andun ka na ready ka na. Handang-handa ka na. Naawa ka ng mga bagay na yan. That no wonder, si Lord, ito munang inaayos niya sa atin. Nahihanda tayo sa pagtanggap nitong blessing na inihanda ng Diyos sa atin. At siguro ito yung pwede mong magawing dahilan para sabihin mo na, yes, God, naintindihan ko to. At sige, Lord, hindi ako magbabago. Lord, hindi ako magbabago. Hindi ako pwedeng linrangin ng kaaway dito. Hindi ako magbabawas. Hindi ako magbabago, Panginoon, sa aking pananampalataya sa'yo. Sige, palapakan mo si Lord.
Thank you, Lord. Friends, yung natutunan natin, ano bang pwede kong sabihin? Yung blessing na darating sa buhay natin, nasabi ko na ata kanina to, na ito ay merong kaakibat na responsibility. Yung itong mga bagay na nadidinig natin ngayon, that sana matuto tayo dito, that His blessing come with responsibility. With responsibility. Hindi talaga pwede na parang wala lang, hindi pwede. At ako naniniwala na ito ay part ng spiritual preparation that He build our capacity. Yung kapasidad na makayanan mo na i-manage yung mga bagay na darating sa mga buhay natin. Hindi, parang sometimes nonsense, but sa Lord, napakalaga nito kasi ito yung pwedeng maging danger to sa atin pagkatapos na hindi mo kayang i-handle yung mga bagay na hiningi mo. Alam ng Diyos yun. Ang dami pwedeng magbago sa buhay natin. In the time of spiritual preparation, sige, kinig pa tayo ng konti, God often allow sa malimit na pagkakataon, pinapayagan niya na daanan natin itong dapat daanan. That sometimes, yun na nga yung sabi ko, hindi siya parang, ginamit ko yung word kanina, yung parang magtotrumpeta siya at yung maingay yung kanyang dating, that sometimes, ikaw lang nakakaalam nito. Sometimes, yung mga tao malapit sa'yo, hindi nga nila alam, pinagdadaanan mo. Ikaw lang nakakakita nito, nakakaramdam nito. That sometimes, pati nga si Lord, hindi mo nararamdaman Tulad ng sabi ko kanina. Pero hindi totoo yun. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay absent dyan sa sitwasyon mo. Pwedeng katulad ng sabi ko kanina, nandyan siyang tahimik lang, naggumagawa at nagmamasid sa mga bagay. At nakikita ka niya definitely yung mga dinadaanan mo ngayon sa iyong buhay. Sige, palapakan mo si Lord. So that, ano ba pwede ko pang idagdag dito, Kapag nandun ka na sa ganong sitwasyon, makikita mo sarili mo May gamit talaga kasi pwede kapag tama yung galawan mo, datnan mo yung sarili mo, nananalangin ka na lang sa Lord. Na dati di mo namang ginagawa nung wala kang mga dinadaanan. Matulog ka, goodbye Lord. Pagising mo sa maga, goodbye Lord. Pero nung panahon na nandun ka sa trials mo, ng testing mo, ng troubles, hindi ka pumapayag. Bago ka matulog, kinakausap mo ang Diyos. Lord, nakikita mo ako, Diyos. Lord, alam mo yung dinadaanan ko, yung pagod, yung hirap, yung struggle, Lord. Nandun ka. At pagising mo sa umaga, nandun ka din, excited that, Lord, alam ko, may sasamahan mo ako, Panginoon. Lord, sa bumaghapon ng buhay ko. So, may mga bagay na hindi mo alam na may dinidevelop ang Diyos sa'yo. Sige, palapakan mo si Lord. Like your faith is being tested or like you are in a waiting situation, Hirap magantay with no clear direction. Nag-aantay ka pero hindi mo alam. Walang maliwanag. Pero, alam mo, may nangyayari sa pananampalataya na meron ka. Lumalago ka sa Diyos. At, di ko alam friends, God is teaching us. So, siguro ito yung pwede pang word. Kung bakit pinayagan ng Diyos na daanan mo yan, meron siyang gustong ituro. God is teaching us. Teaching us. Teaching us for what? To trust Him. Yung tinuturuan ka ng Diyos na, anak, yun lang naman ang gusto kong matutunan mo dito kung bakit ko pinayagan yan. Matuto kang magtiwala sa akin. Trust Him in ways that only, yung paraan ng Diyos, yung paano niya gawin ito sa buhay mo na kahit di mo siya naintindihan. Friends, there are lesson. Ano ba yung word? Lesson in trusting? Hindi ko alam kung baliktad whatsoever, but lesson in trusting, meron siyang aral kasi nadidevelop yung patience. Nadidevelop yung humility
at nagkakaroon ng surrender. So, hindi ko alam daming benefits. So, hindi ko alam paano mo ako pinakikinggan, but hindi pa man mo nakikita o nahahawakan yung mga bagay na needs natin sa mundong ito. But si Lord, ang dami nang ginawa doon sa inner side, yung sa kaloob-looban mo, yung spiritual things, ang dami niyang binubuo. Ang dami niyang nire-restore, inaayos, inaalis, dinadagdagan. Hindi ko alam. Kaya si James sabi niya, count it all joy when you face trials, troubles, and testing. Sige, palapakan mo si Lord. Nawa, ang prayer ko, after this, may iba na yung mindsetting natin. Pwede bago ka dumating dito, hirap na hirap ka kasi sobra yung dinadaanan. In fact, ang totoo ay pwede mong sabihin na, biyaya na lang ng Diyos to, kung ba't ako nakarating dito ngayon? Sobrang bigat ng dinadaanan, but buti na lang si Lord, sinakloloan ako, kaya nakarating ako dito, hindi ba? So, yun yung sitwasyon eh. Nandun ka sa kalagayan na almost hindi mo na-carry kasi wala ka masyadong understanding. At that in the end ay nakakarinig ka pa ng mga negative things o thought o words o yung whisper ng enemy. Sinususugan niya yung kalagayan mo so that in the end, lalo ka niyang isubsub. So, mawawalan ka ng drive, mawawalan ka na ng passion, but and then, sabi mo, ayoko na. Ayoko na. Kaya, maybe, dumating ka sa puto, mag-quit ka sa trabaho mo. So, ang dami. So, that, pag wala ka ng trabaho, trouble. No? Na-deceive tayo ng enemy. So, trouble talaga. But when you are intact, sa pananaw mo, ano man yung dinadaanan mo ngayon, hindi ka careless sa mga decision. No? Kasi, andun kang kalmado ka lang at hindi ka apektado sa mga bagay na ginagalawan mo. Sige, palapakan mo si Lord. And that is my prayer to you today. That maybe, kanina, hirap ka nga makarating dito. Biyaya na lang talaga ng Diyos. Alam mo yan. That's not your strength na. Strength na ng Diyos ang ginamit yan. So that in the end, nakita mo sarili mo, nandito ka na. Pero, sana dumating ka sa punto na hindi ganun. Yung dumating man yung sitwasyon, ano man yan, carry mo. Kasi mataas yung spiritual level ng spiritual life mo. So, mas mataas ka kaysa doon sa situation na meron ka. Hindi ka kinain ng sitwasyon. Hindi ka na-handle ng sitwasyon. You're in control. No? Yun eh. And yun talagang gusto ng Diyos na dapat ay marating natin. Na huwag tayong ma-overpower nung sitwasyon. Kasi si Lord talaga, yun naman ang kanyang sinasabi na, hindi ko pinapayagan yan nang hindi mo kaya. Definitely. Pinayagan ko yan kasi, ano na yan? Control ko na yan. Kita ko na yan. That you can handle that. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Tuloy pa ako. Sinisenyasan na ako ng oras. So, sige, 5 minutes. O, sana hindi na ako mag-overtime, Friends, itong ganitong pag-uusap, these are not moments of condemnation, but the moment of grace. Kalimutan mo na. Hindi ito yung parang sisi mo sarili mo, sisi mo yung katabi mo, sino man. Hindi ito yung usapan so that hindi mag-point finger tayo ng one another. Hindi ito panahon ng judgment. Hindi ito panahon ng condemnation. Ito yung usapan so that in the end, gustong i-offer ng Diyos yung kanyang grace sa mga buhay natin. So that in the end, sinasabi ng Diyos, sige, do it again. I will give you another day. So that matapos nitong madinig mo, sige, gamitin mo to at ano man ang dadaanan mo, yun na nga, sabi ko kanina, hindi mo alam, paglabas mo pa lang dito, madami ka nang harapin dyan, o pagdating mo ng bahay, hindi ko alam, o pagtulog mo mayang gabi, o paggising mo mayang bukas ng umaga, pag-alis mo ng bahay mo, hindi ko alam sa trabaho, sa negosyo mo, but this time, hayaan mong gamitin mo tong nadinig mo, na hindi, so that in the end, sasabihin mo, parte lang to ng buhay. Kasama to. Ang kailangan ko lang dito ay harapin to ng tama. Hindi ko talaga alam sinong kausap ko dito.
harapin ang tama. Hindi magiging negative, hindi ka magwawala, hindi ka mag-orimentado, whatsoever. But kalmado ka lang kasi alam mo, kasama to sa paglago ko at kasama to sa preparation ng Diyos. Kasi alam ko, meron siyang magandang plano sa buhay ko after this. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So that in the end, ay madinig mong kaaway, bubulong siya sa'yo, sinisiko mo siya, sabi mo, liar, sinungaling ka. Hindi totoo sinasabi mo. Meron akong pag-asa sa Diyos ko. Dahil hindi yan ang nadidinig ko. At pagkatapos nito, I have my hope that mapapago ang mga sitwasyon na to. Pagkatapos, sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Ito yung sinasabi ng Bible na yung word na pruning. That sometimes, si Lord gumamit siya ng metaphor. Ginamit niyang puno, sabi niya, pinuputol niya ang samang hindi namumunga. So that, in the end, ay mag-uhay muli ng sanga at magbunga ng madami. Ito yun. That sometimes sa buhay natin, Kristiyano, may mga bagay na talagang pinuputol niya at masakit yan. Sasabi mo, Lord, bakit to? Bakit yan? Lord, nawala to, nawala yan. Lord, aray. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na pinahirapan ka ng Diyos o ang Diyos ay marahas sa mga buhay natin. Ang intention ng Diyos so that in the end, sinabi yan ni Jesus sa kanyang metaphor, illustration, so that in the end, ano sabi niya? So that you can bear much fruit. That in the end. Sige, palapakan mo si Lord. Hindi ba? Tama si James. No? Sumulat ng aklat ng James that count it all joy when you face various trials. Iba't ibang kapagsubukan. Ituring mo siyang isang pag-asa that in the end ay makakakita ka pagkatapos niyan more than doon sa expectation mo, sa imagination mo, ang pwede mong makita pagkatapos niyan. Sige, palpakan mo si Lord. Hallelujah. Hindi ko alam, hindi ko alam, but sana at least meron ka ng sukatan na yung anong gusto mo na gawin sa iyo ng Diyos. Pero gusto kong sabihin sa iyo that pwedeng more than that. Doon sa iniisip mo ang pwede pang gawin ng Diyos sa iyo pagkatapos mong daanan ang mga dadaanan mo na yan. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, that in the end ay kukunin niya yung kanyang glory dyan. Sabi niya, anong nangyari sa iyo? Sabi ng mga tao. Di ba, kailan ka lang parang wala na. Di ba? Bakit may bago kang kotse? Ba't may bago kang bahay? Di ba? Parang ganon. Di ko alam So, that in the end, yun si Lord. Gusto niyang kunin yung glory. Ituro mo siya. Sabihin, ako man di ko alam, but alam ko si Lord talaga ang may gawa nito sa buhay ko. Ganda. Sige, palapakan mo si Lord. Friends, may mga sermon ako na gusto mong bigyan ng glory ang Diyos sa buhay mo. Payagan mo siyang dumang ka sa proseso. At hayaan mo siyang pagkatapos ay gumawa siya ng malaking bagay sa iyo. At hindi lang naman kasi para sa iyo yan. Kaya niya ginawa yan dahil gusto niyang kumuha ng glory dyan pagkatapos. And He is deserving for that. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Hindi lang naman sa salita that sinasabi natin, God, that we will bring back to you all the glory. Alam mo, sa mga kwento natin at sa mga nangyayari sa buhay natin at yung mga bagay na gagawin ng Diyos sa iyo, doon siya kukuha ng glory pagkatapos. Hallelujah. Kaya nga may mga sermon ako, gusto mong bigyan ng glory ang Diyos, pumayag ka na dumang ka sa sitwasyon ng buhay mo. Pumayag ka na dadaan ka sa apoy. Pumayag ka that in the end, tapos na ba ako? Na para lang ginto yan na sinasabi ng Bible. That in-compare niya tayo sa isang ginto. Na ang ginto ay idadaan sa apoy upang lalong kuminang. Mawawala yung mga unnecessary things sa kanya upang maging pure siya. Ito din naman tayo. Dinadaan tayo sa apoy through the testing, the trials and troubles so that in the end ay magiging pure tayo sa harapan ng Diyos pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Gusto mong maging pure? Hindi ka magiging pure nang walang testing, walang trials, walang troubles sa buhay.
So, tama si James. Count it all joy kapag nandiyan ka. Sige, palapakan mo si Lord. So, ang prayer ko, halika na, Pastor Micah, wala na akong oras, But I believe that, sige po, balik kayo next Sunday. Wala pa ako sa kalahati. Alam niyo itong sermon na ito, napansin ko, ang sermon na ito ay habang pumupunta sa dulo, pabigat ng pabigat yung pinag-uusapan. So, sige, andun yung expectation, This coming next Sunday, more than this ang madidinig mo. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. So, salamat sa Panginoon. And I believe, na hindi pa man, I think, sabi ko nga, sa malimit kong sermon, kota na ako, Diyos. Na-deliver ko na ang salita mo, Panginoon. Nadinig na ng iyong mga anak. At naniniwala ako na sobra-sobra na ito, Panginoon. Na more than enough para makauwi tayo na bago na yung ating pananaw. At yung prayer ko sana, kung pumunta ka man dito na parang luging-lugi ka sa buhay mo, talong-talo ka sa buhay mo, parang wala na talaga, parang pasan-pasan mong mundo. But ang prayer ko sana, sa paglabas mo sa bulwagang ito, magaang ka na. Ang hirap mo talagang kausapin, magaang na yung hakbang mo sa pag-uwi ng bahay. Yung excited ka na makauwi ka kasi may mga pagkakataon na ayaw mo nang umuwi ng bahay. Dahil pagdating mo ng bahay, doon mo naman maalala ang lahat. Yung bigat, yung sitwasyon, yung problema, whatsoever. But ang prayer ko sa'yo, sana pagkatapos nito, excited kang umuwi ng bahay kasi iba na yung mindsetting mo. Na dati ang mga pagsubok ng buhay ay yung kinikilala na parang impyerno at parang kawasakan ng buhay. But this time narinig mo that is preparation for big things na pwedeng gawin ng Diyos sa iyo pagkatapos. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Lord, hallelujah. Can you shout hallelujah? Alam niyo, sarap lang sumigaw ng hallelujah nang meron kang dahilan. And I believe that this is the right timing that you can shout hallelujah. After mong marinig itong grabing comfort ng Diyos at kanyang explanation na that sometimes na parang wala nang sagot itong mga dinadaanan natin. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos hindi talaga siya nakukulangan ng pagpapaalala at pag-explain kung bakit. Lagi niyang nandun siya na talagang hinaharangan niya tayo kasi that sometimes punong-puno tayo ng negativity na nadidinig natin from the enemy. Nilalagyan niya tayo ng mga negatibong mga salita upang wag na tayong magpatuloy sa buhay. That in the end, mawawala na yung drive mo, mawawala na yung saya mo. Alam mo ba yun? That almost dumating ka sa punto na ayaw mo nang bumangon sa umaga. But I believe that sa pagkakataong ito, muli tayong nagkaroon ng sigla, ng strength, at nandun ka na aabot ka sa punto na sinasabi mong, magpapatuloy ako sa buhay. Magpapatuloy ako sa buhay. Sige, palagpakan mo si Lord. Hallelujah. Halika na, Pastor Micah. Thank you, Lord. Kayo mga nakikinig sa amin online, sige po, at I believe na, although hindi ko naman natapos yung sermon, sige, antayin nyo kami next Sunday or next Thursday, ayan natin, na magkaroon tayo ng talagang conclusion nitong ating pong pinag-uusapan. But I believe that good naman na to. More than good. Kasi ako naniniwala na ang laki ng magbabago na bago sa ating pag-iisip ngayon. Na ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay hindi pabaya. Ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos ay hindi nangiiwan. Ang Diyos ay laging nandyan, gumagawa na kahit di mo nakikita. At ang intensyon ng Diyos ay wala na siyang pinaka-iniisip sa iyo, kundi daling ka sa mainam ng buhay. Hallelujah. Sige, palapakan mo si Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Lord, salamat po. Can we stand up? Sige po, bago tayo umawit muli sa Lord, pwede ba taas natin yung ating mga kamay? Sige, Lord, nakikita mo ang kamay ng iyong mga anak. God, that, Lord, sige, Lord, kailangan ka namin, Lord. We need your help, Lord, and thank you for your word today. Lord, salamat sa paalala mo sa amin
Lord, thank you for your word, Lord, na nagbigay sa amin ng understanding. Lord, lalo na nandito kami sa mga kapagsubukan ng buhay, Panginoon, at ang dami ng mga negativity, mga negative thought, Lord, words, Lord, na natanggap namin. But this time, Father, Lord, God, ay inaalis namin ito sa aming mga kaisipan. Ano man ang itinanim sa amin ng enemy o sino man, Lord, na naging negatibo at parang inalisan kami ng pag-asa, Panginoon. Lord, winawalang bisa namin ito sa buhay namin. Lord, winawasak namin ito at sinisira namin ito. Ano man ang kanyang sinimulan sa puso at isip namin, Lord, upang kami ay humantong sa paghihinto o pagkukwit sa buhay. God, sorry. But this time, Lord, sige Lord, tinanggap namin ang salita mo, Panginoon. At Lord, pinapapasok namin to sa aming puso at kaisipan. At Lord, sayaan mo na ito ang aming gagamitin, Panginoon. Oo, andito kami sa situation, but we have hope in you, Lord. Meron kaming pag-asa sa iyo, Lord. But naniniwala kami na ito ay pansamantala lang, Panginoon. Pagkatapos nito, Panginoon, Diyos, meron kang Diyos na nakalaan, Lord, na malalaking bagay, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, Lord. Pwede ba? Sige, pwede mo ba sabihin yan sa Lord mo that God, thank you. Sige, pasalamatan mo si Lord na kahit di mo pa nakikita yung katugunan ngayon, but you have your word, His word, His promises. Kunin mo yan na hindi ka niya pababayaan ni hiwanan man. That definitely, pagpapalain ka niya. Pagpapalain niya ang buong sambayanan mo. Hallelujah. Pagpapalain niya ang church na to. Hallelujah. Pagpapalain niya tayo. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Father. Sige, can we worship the Lord? For this time, sige na, bigay mo ang best mo. Yung worship mo sa Lord sa gabing ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Hallelujah. Kung kayo tunay nagtitiwala sa Diyos. Come on, we sing it together. Walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Come on, sing this song. Walang mahirap sa'yo. Ikaw, O Diyos, Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible. Walang imposible sa'yo. Yes, God. Walang imposible sa'yo. Ikaw, O Diyos, Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Walang mahirap, O Diyos, walang mahirap sa'yo. Hallelujah! Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Yes, God! Walang mahirap sa'yo. Come on, one more time. Walang imposible, walang imposible. Come on, from your lips, just sing it out. Oh Diyos, walang imposible sa'yo. Thank you, Lord. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Sige po, palakpakan pa natin ang Diyos. Salamat, Panginoon, sa salita mo, sa pangako mo, Panginoon. At God, sige, Lord, sa encouragement mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ang panalangin ko, dalhin namin to. Wag itong manakaw ng kaaway, Panginoon. Bagkus, Panginoon. Lakarin namin to, Lord. Makita namin ito sa aming mga buhay. Lord, patuloy kami magtitiwala sa iyo, O Diyos. Yan ang aming panalangin, Panginoon. Lord, sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat, Panginoon. We love you, God. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan pa natin ang Panginoon. Tayo po'y makaupo saglit. Ako po tayo sa ating
giving po.